Meron tayong ditong Yamaha Mio Sulti. Ang ginawa natin dito ay top overhaul kasi mausok na yung tambutso niya, at pinalitan natin ng cylinder block. Sikanhan lang po siya pero stock siya, stock block po siya. Kahit sikanhan, wala pa namang gasgas. Seat po ating binili, kasama na yung piston at saka piston ring. Ito lang ating diskarte, hindi natin binaba yung makina. Yung seat cover lang at saka side cover ang ating tinanggal para mag top overhaul po tayo. At ito ay yung gamit natin para ma-adjust yung magneto, para dito mag top dead center siya or TDC. Yan, nasa TDC na po siya, top dead center na po ito na posisyon. Kulang na lang natin dito ay yung cylinder block, ilagay natin dito, tapos yung timing mark sa cam chain sprocket kasi dito naka top dead center na siya. Kahit di na natin tingnan yung timing mark dito sa magneto, goods na to dahil naka top dead center na siya. A few moments later. Yan, tapos na po nating ilagay yung cylinder block at itong timing gear sprocket ay naka sit na rin sa timing. Yan ang kanyang guhit, yan ang kanyang marker, at dito yan sa may, yan may arrow, itong may dowel na ito, dapat align siya sa kanyang marker sa timing gear sprocket. Yan, timing siya dito. Kanina naka top dead center itong cylinder block natin, at ito na lang ang kulang para ma-set siya sa kanyang timing mark. Yan, yung may guhit na yan. Yan, dapat naka-align siya dito. Yan, sa may triangle na ito, saka ito dapat align. Kanina yung timing mark out top dead center ng cylinder block, nakasit na po siya, at ito goods na to. Ang ibalik na lang natin dito yung 4 na bolt at saka itong 2 bolt rin, itong 4 na cap ng bolt at saka itong bolt, 2 bolt, para okay na siya. Matistingan na natin kung okay na ba yung kanyang andar. Itong 4 na cap nut ay may washer. Yung 2 washer nito ay tanso or copper, gaya nito. Yan, tanso po yan. Itong tanso dito yan. Yan, dito yung isa, at saka yung isa dito, puro ilalim. Yan, yan siya, puro tanso yan. Yung sa ibaba ay steel na siya, bakal na siya. Yan, bakal, saka dito bakal na rin. Yan, tapos lagyan natin ng cap nut. Ang diskarte sa paghigpit nito, dapat kabilaan siya para yung cylinder block niya, yung surface niya, di mabikong or di ma-deform. Yun ang kadalasan mag-overheat, basta ma-deform yung cylinder block na surface niya. Yung surface niya dito naka-attach sa cylinder head at saka cylinder block. Dapat ang diskarte dito, kabilaan ng paghigpit. Higpitan natin ito, tapos dito naman ang higpit, tapos nito dito, tapos higpit dito,
unti-unti lang siya. Dito, tapos dito naman higpit, ana. Yan. Yun ang diskarte natin sa paghigpit, lalo na kung top overhaul ang ating ginawa. Same pa rin sa mga 4-stroke or may clutching na motor. Ito scooter kasi ito. Yung cylinder block niya ay may 4 na nut. Dapat ganito ang diskarte sa paghigpit. Dapat sabay-sabay siyang maghigpit para di ma-deform yung surface ng cylinder block. Yun kasi ang kadalasan sanhi ng overheat. At sa paghigpit ng 4 na nut na ito, dapat huwag kayong gagamit ng impact wrench dahil malulustrid. Kung di ito malulustrid yung sa dulo ng kanyang stud bolt, dapat di nyo gamitan ito ng impact wrench. Ito lang ang mabisang gamitin. Ito, close wrench. Yan. At dahan-dahan lang ang paghigpit. Una ito, tapos dito. Yan, anak. Yan. Alternate siya. Hindi yung paikot. Dapat dito. Ito ang gamitin.